Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas YouTube channel. Napapanood rin po tayo sa Veritas sa Facebook page natin. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Veritas YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Veritas sa Facebook page, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, dito po nagdi-discuss po ako ng piling-piling topic na alam ko magkaka-interest kayo para malaman natin ang katotohanan dahil naniniwala tayo ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Ito, natatawa ako doon sa interview kay Senador Ping Lacson tungkol doon sa nag-leak na partial report ng Senate Blue Ribbon. Talagang ibinunyag na ni Lacson kung kanino galing yung leak. Saan galing yung leak? Kasi kumalat yung yung partial report ng Senate Blue Ribbon. Huh? Nakalabas sa media. Kumalat sa social media. Kahit sa mainstream media, kumalat din ito. Ang laman pa naman ng report na yon ay sensitibo. Bakit sensitibo? Ang nakalagay doon, sino yung inirerekomenda ng Senate Blue Ribbon na dapat kasuhan? Sino? Nakalagay doon, dapat kasuhan sina Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, yun. Siyempre, mga incumbent yun ng mga senador, kasama nila yun sa Senado. Tapos yung Senate Blue Ribbon mismo na isang komite ng Senado, magre-recommend na kasuhan yung kapwa nila senador. Tapos nag-leak yun. Yung ganong report nag-leak, hindi pa naman talagang may screenshot ng page number. Ngayon, biglang pinag-usapan yan sa social media at kahit sa mainstream media na nirekomenda sa partial report ng Senate Blue Ribbon, nakakasuhan sila Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva. Yung iba pa, nirekomenda rin naman kasuhan yung mga kongresista, yung mga officials ng DPWH, mga contractors. Pero siyempre, ang nakakuha doon ng atensyon, yung tungkol sa mga kasamahan nilang senador na nirerekomenda nilang kasuhan. Ngayon, kumalat yon. Actually, isa yon sa mga naging dahilan ng mangyayari sanang kudeta laban kay Senate President Tito Soto. Kasi siyempre, yung mga senador na yon na pinangalanan, sila Escudero, Jinggoy at saka si Villanueva, gagawin talaga nila ang lahat na mapalitan ang Senate President para mapalitan ang Blue Ribbon. Kasi hanggat si Lacson ang Blue Ribbon, ganun yung magkalalabasan ng mga na rekomendasyon. Kaya lumakas ngayon yung maniobra ng minorya na mapalitan na ang Senate President. Kaya ngayong maghapon, mainit na issue yung tungkol sa napapabalitang papalitan na ni Loren Legarda si Soto. Isa yun sa mga issue. Actually, isa yun sa nag-trigger yung sinasabing report ng Blue Ribbon na ilalabas na nakalagay doon na rekomendadong kasuhan sila Chis Escudero, Jinggoy at Villanueva. Kaya masyadong controversial yung report na yon. Ngayon, parang ang nasasala ngayon ganito. Totoo ba yung report na yon? At kung totoo yon, papanindigan ba yon ni Senador Ping Lacson? Paano kung kontra yung kanyang mga kasamahan? Itutuloy niya pa rin ba ito? At saka saan galing yung report na yon? Sa interview kay Senador Ping Lacson, sabi niya, nag-leak kasi yan galing sa opisina ni Senador Lapid. kaya nabanggit talaga si Lapid, Lito Lapid. Doon daw hindi naman siyempre si Lito Lapid siguro yung nagbigay sa media. Kaya baka mga staff niya o may mga kaibigan siguro sa media or kung saan nag-leak. Ay masyadong controversial nga yung laman noon. Pangalawa, hindi pa naman yun official. Ano pa lang yun? Partial report. May may mga ano pa doon. May mga additional pang idadagdag. Kaya
partial report nga lang. Ngayon, dahil lumabas na yung report na yan, ang sumunod na lumabas na report, may 3 senador na nag-withdraw ng kanilang pirma. Sila ano, sila Villanueva, ay hindi, si Win Gatchalian, si Mig Subiri, si JB Ejercito. Ang paliwanag nila, bakit sila nagwi-withdraw, eh kasi nga, hindi pa naman daw tapos partial report. Tapusin na muna saka sila pipirma. Pero ang totoo dito, ang malamang na nangyari diyan, gumagapang na rin sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingoy Estrada na wag namang pirmahan o wag namang magrekomenda yung Blue Ribbon na sampahan sila ng kaso. Kaya isa nga yun sa naging nag-trigger yung issue na yan ng Blue Ribbon report na nag-leak. Yan yung isa sa mga nag-trigger na magpalit ng liderato ng Senado. Kasi siyempre hindi na nagugustuhan ng nung mga senador. Bakit yung liderato mismo nila, sila Soto, sila Lacson, parang hindi sila pinoprotektahan. At tinatakot na rin ng mga senador. Malamang mayroon pa daw mga iimbestigahan. No? Baka abutin kayo, hindi lang kami. Siyempre, sa parte ng mga senador, ano yon? Gusto nila protektahan ang sarili nila. Ay si Soto naman sa si Lacson, ang sabi nga ni Senate President Pro Tempore Lacson, hindi non-negotiable 'yan. Talagang ilalabas niya daw yung report na 'yan at ang rekomendasyon daw talaga nila, kasuhan, yung dapat kasuhan. Kasi kung hindi nila irerekomenda 'yan, ang termino nga na ginamit ni Lacson, para naman daw silang ewan 'yan. Napakalinaw na, pinag-uusapan na sa publiko na may mga ebidensya nga at may mga testigo laban kay Villanueva, Jinggoy at saka kay Chis. Tapos hindi mo kakasuhan. Kumbaga, hindi daw pwede yan, sabi ni Lacson. Ngayon, ang tanong na kasi, ano kasing nangyari? Saan ba galing yung leak na yan? Partial lang naman palang report yan at hindi pa official. Ay, sabi nga ni Lacson, sa opisina ni Lapid. Ngayon, paano daw nag-leak at bakit nag-leak? Sabi ni Lacson, tanungin nyo na lang siya. Tanungin lang daw si Lito Lapid. Eh si Lito Lapid pa naman, tahimik yun. Anyway, abangan natin sa mga susunod na araw. Anong mangyayari? Saka anong paliwanag ni Lito Lapid diyan? Hindi wala si Lito Lapid kanina sa session sa Senado eh. Ah, wala. Hindi natin nakita. Member siya ng mayorya, majority, pero hindi siya nagpakita kanina eh. Wala. Hindi natin alam kung bakit wala. Pero nalalagay siya ngayon sa kontrobersya kasi nga siya yung pinagmulan pala ng leak. Kaya ano na rin ito na ngayon ang mainit na issue. Yung bang report na yun ng Blue Ribbon matutuloy o hindi. Kailangan kasi ng 11 na pirma para mailabas yun eh. Kung walang makuhang 11 na pirma, hindi ilalabas ang Blue Ribbon report. Kasi ibig sabihin, walang nabuong Blue Ribbon report kasi hindi naman pinirmahan. Bakit 11? Kasi 20 daw ang member ng Blue Ribbon. 20. Kasama na yung mga ex-officio members. Ay siyempre, kailangan may simple majority na pumirma. O ngayon, siyempre hindi na pipirma dyan yung mga minorya tulad nila, member ng Blue Ribbon sila Marcoleta eh, member din sila Amy Marcos. Hindi na pipirma yon. Pero ang inaasahan sana makapapirma ng 11 ng 11. O kaya lang yung sa 11 na yon, may 3 ngang nag-withdraw eh. Si Mig, si JB at saka si Win Gatchalian. Pero hindi pa naman daw ibig sabihin final yon. Ang sabi naman ni Lacson, nag-withdraw lang kasi gusto na muna nilang makita yung buong report. Saka sila pipirma. Hindi daw yung partial. Anyway, abangan natin kung ano. Kaya lang, talagang ini-insist ni Senate President Soto, ay Senate President Pro Tempore Lacson, na non-negotiable nga. Hindi pwedeng hindi nila irekomenda na kasuhan sila Chis, si Jinggoy at si Joel. Kasi yan na yung lumalabas sa investigasyon. Yan na rin yung pinag-uusapan sa mga sa grounds o bakit hindi nila irekomenda. Sabi nga ni Lacson, para naman silang ewan yan. Anyway, yan mga kabunyong mga kabayan, abangan natin anong mga susunod na kabanata niyan. Magandang araw sa inyong lahat.